Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Alvin Mark Alberca, Jay Nagutom, Anthony Celestial, Kian, Ryzen Pangkoga, Jovel Duero, Michael Kane Perez, at kay Anime Recap Fans. Salamat sa suporta mga lods, pahit ang like button mga lodi. Sa pag-uumpisa ng ating karugtong na kabanata ay ginamitan ng ating bida ang isang hangal ng Shadow Break na abilidad kasama ang abilidad ng kalaban, at lumabas sa harap nito ang mga sandata. Nagulat ang hangal sa kanyang nakita gayong kakaiba ang estilo nito sa paggamit ng kanyang abilidad, at habang kinokontrol ito ng ating bida ang kanyang ginagawang atake patungo sa kalaban ay nagawa nitong dumipensa at sa pagdepensa ng kalaban ay nabigla ito sa ginawang pag-atake ng ating bida. At batid ito'y nahihirapan at maya-maya pa ay napapaligiran ang hangal ng iba't ibang sandata sa harapan nito ngunit nakaligtas pa rin ito sa ginawang pag-atake ng ating bida at pinutol nito ang mga sandata na nasa kanyang harapan. Sa paglabas ng hangal ay sinabi nito na kung balak lang ba ng ating bida na talunin ito sa ganitong paraan sa kadahilan ng hindi iyon mangyayari. At dagdag pa na sinabi nito na nagpapatawa ang ating bida gayong papakitaan niya ito ng kanyang tunay na abilidad at kung paano ito gamitin. At sabay sumugod na ito sa ating bida sa pagsugod nito ay gumawa na ito ng isang atake ngunit madali lang itong naiwasan ng ating bida at napayuko ito sa pagkakaiwas. At nagulat ang ating bida gayong papalapit na sa kanya ang sipa ng hangal. Ngunit nagawa pa rin itong iwasan ng ating bida at sa pag-iwas niya sa sipa nito ay dumuplis lang ito sa kanyang buhok. At pumikawala ulit ng kasunod na atake ang hangal at ito'y nagmayabang gayong sinabi nito na hindi ba kaya ng ating bida ang ginawa nitong atake. At sa pagpapakawala nito ng isang atake ay sinalag ito ng ating bida at sa pagkakasalag ng ating bida ay dagdag na sinabi ng hangal na ang peking abilidad na kanyang nakuha ay wala itong laban sa kanya. At sa pagsasalita nito ay tinignan lang ito ng ating bida ng isang nakakaawang titig, at nainas ang hangal sa pagkakatitig ng ating bida sa kanya, at sa pagkainis ng hangal ay nilabas nito ang bawat sandata sa kanyang katawan at sinabi nito na pagpipirisuhin niya ang ating bida. At pumikawala na naman ito ng isang atake, ngunit inilagan lang ito ng ating bida, at nag-aalala si Zinyo dahil sa parang natatalo na ang ating bida gayong umiiwas lang ito sa mga ginagawang atake ng hangal, at hindi niya magawang tumulong gayong ang kalagayan ni Long ay napakaseryoso, at ginagamitan niya si Long ng kanyang abilidad para pabagalin ang pagdurugo nito at takpan ng yelo ang mga nasunog nitong balat, at habang iniiwasan lang ng ating bida ang mga ginagawa nitong atake, ay napatanong ang ating bida at sinabi kung iyon na ba ang pinagmamalaki niyang kanyang tunay na kapangyarihan, at pumikawala ulit ito ng isang atake at sinabi ng hangal na wag itong magmagaling gayong mamamatay din ito. At ginamit ng ating bida ang kanyang bilis, at sa pagsalubong ng ating bida sa ginawang pag-atake ng hangal ay hinati niya ang bawat atake nito at napunta ito sa harap ng hangal at akmang gagawa na ng isang atake ang ating bida at habang ang hangal ay hindi nakapag-react sa gulat gayong nabigla ito sa bilis na ipinakita ng ating bida, at sa paglapit ng ating bida ay hiniwa nito ang hangal at nasugatan. At sa pagkabigla ng hangal ay nagalit ito gayong hindi ito makapaniwala sa bilis na ipinakita ng ating bida. At gumanti ng isang atake ang hangal at sinabi nito na, sumpain ito, dahil sa kung hindi lang nakopya nito ang kanyang abilidad ay isa pa rin itong basura, at naiwasan ng ating bida ang atake nito at naguluhan ang ating bida sa pinagsasabi nito, at tinanong ito ng ating bida kung hindi pa rin ba nito nararamdaman ang kanilang agwat sa pakikipaglaban, gayong batid ng ating bida na malaki ang kanilang agwat sa pakikipaglaban, at dagdag na sinabi ng ating bida na ipaparamdam niya dito ang kawalan ng pag-asa. Nagulat ang hangal sa kanyang nakita, at pumikawala ang ating bida ng isang apoy na atake, at sa pag-atake niya sa hangal, ito ay bumagsak. Nagulat din si Zinyu sa kanyang nakita, gayong ginamit ng ating bida ang abilidad ni Long at ito'y nababalutan ng apoy, at sinabi ng ating bida na gagamitin niya ang abilidad ni Long na kanyang tinalo. Napasigaw na nagtatanong ang hangal gayong hindi ito makapaniwala sa mga abilidad na kanyang nakita. At sumugod na ito sa ating bida sa pagsugod ng hangal ay napatanong ito sa ating bida kung bakit madami itong abilidad, sa kadahilan ng isa lang itong D-rank at basura lang ang antas nito, at dagdag na sinabi ng hangal na ito'y papatayin niya, at habang papalapit na ito ay sinabi nito na walang kwenta ang ginawa nitong atake gayong ang abilidad na kanyang ginamit ay tinalo na niya ito at hindi siya mananalo sa paggamit ng abilidad na ito, sa kadahilan ng isa siyang S-rank. At sagot na sinabi ng ating bida na natalo na ito, at akmang papakawala na ito ng isang apoy na atake,
At maya-maya pa ay pinalabas na ng ating bida ang kanyang apoy na kapangyarihan, at sinunog niya ang hangal, ngunit nagawa pera nitong sumugod at sinabi na itigil nito ang pagmamayabang, dahil sa isang A-rank lang na abilidad ang kanyang apoy na ginagamit, at pinalakas na ng ating bida ang kanyang apoy gamit ang nangangalit na apoy nito, at makalipas ang ilang sandali ay napasigaw ang hangal sa kadahilan ng unti-unti na itong nasusunog, at sabay sinabi nito na hindi pa ito tapos at hindi siya magpapatalo, at ginamitan ito ng ating bida ng isang malakas na apoy ni Long, at sa paggamit ng ating bida sa pinakamalakas na apoy ni Long ay namuo ang pagsabog sa kanilang himpilan, at nasunog ang hangal sa ginawang atake ng ating bida, at nag-notify ang system na nawala na ang epekto ng S-rank blade na abilidad gayong namatay na ito, at ibinalik ang 50% ng kanyang fragment na ginamit, at sinabi ng ating bida na pupuksain niya ang lugar na ito. Ngunit nagulat ito gayong nagsalita ang kanyang evolution tree at sinabi na umalis ito ngayon, nagulat na napatanong ang ating bida, at dagdag na sinabi ng evolution tree na wala siyang oras para magpaliwanag at sinabihan niya ang ating bida na umalis na ito kaagad, sa kadahilanang may nararamdaman itong isang nakakapangilabot na aura na papalapit at hindi pa niya ito nararamdaman dati, at hirit na sinabi ng evolution tree na may isang malakas na enerhiya, at pagtingin ng ating bida sa kanyang harapan ay namuo dito ang malakas na aura, at biglang lumabas ang kanilang leader, at nagtaka ito gayong nakaalis na ang ating bida, at dagdag na sinabi nito na, mabuti na ito'y umalis gayong kung hindi ito umalis ay mapipilitan siyang patayin ito ngayon, at dagdag pa na sinabi nito na nakita niya rin ito. At sa pagtakas ng ating bida ay nakarating na ang mga ito sa bar na kanilang ginawang tambayan, at nasa malubhang lagay parent si Long gayong sa natamo nitong pinsala, at habang nakahiga ito ng walang malay ay nagtanong ang mga kasamahan nito kung ano ang nangyari at ano ang lagay ni Long, at humingi ng pasensya si Xinyu, at sinabi nito na kaya nangyari ito kay Long sa kadahilanang niligtas niya si Xinyu, at sabay sinisi din ni Xiaoyun ang kanyang sarili gayong siya din ang may dahilan kaya ito nangyari, at sinabi ng ating bida na alam ni Long ang mga nangyari ngunit itinago niya ito sa kadahilanang gusto nitong protektahan si Xiaoyun. At dagdag na sinabi ng ating bida na hindi niya sinisisi kung sino ang may kasalanan. Ang importante sa ngayon ay ang mailigtas ito, at ginamitan na ito ng kapangyarihan ni Xinyu na pabagalin pa ang mga sugat na natamo ni Long ngunit may 3 araw lang ang itatagal nito, at dagdag na tinanong ng ating bida kung sila ba ay kasapi ng mga Skynet, at sagot na sinabi ni Xiaoyun, dahil sa mga pangyayari ay hindi na ito babalik pa sa Skynet, at balak nitong ipaghiganti ang nangyari kay Long. At pinakalma ito ng ating bida at sinabi na magkakampi sila gayong parehas ang layunin nila, kaya gustong malaman ng ating bida ang impormasyon tungkol sa Skynet, at binigay ni Xiaoyun ang listahan ng mga S-rank na warriors. Nagtaka ang ating bida sa pagkakita nito ng listahan ng mga S-rank warrior dahil sa kilala niya ang mga ito sa nakaraan nitong buhay, at sa isip-isip ng ating bida na nagtataka gayong papano nito nalaman ng kanilang organisasyon tungkol sa mga taong ito. At marami ang nasa listahan nito na hindi kilala ng ating bida, kaya napagtanto nito kung isa rin ba ito na kagaya niya na binuhay mula sa nakaraan, at maaaring may mataas ito na posisyon kaysa sa ating bida, at napansin din nito ang pangalan ni Anya sa listahan, at dagdag na sinabi ni Xiaoyun na may 8 na silang natitirang S-rank sa kadahilanang napatay ng ating bida ang isa, at ang lahat ng iyon ay kabilang sa Skynet. At tinanong din ng ating bida si Xiaoyun kung may alam ito tungkol sa organisasyon ng disaster, at tugon na sinabi ni Xiaoyun, may iilan siyang nakalap na impormasyon dito ngunit hindi pa nito matukoy kung ano ang kanilang layunin, at sa kabilang banda naman kung saan ang organisasyon ng mga disaster. Naglalakad ang isang babae na kinalaban ng ating bida, tinanong ito ng mga kasamahan niya kung bakit may mga sugat ito, at parang nahihirapan ito sa kanyang mga natamong pinsala. At sagot na sinabi nito na naging padalos-dalos ito, gayong ang may gawa nito ay ang ating bida, kaya gusto nitong gumanti sa ating bida, at sinagot ito ng isang hangal at sinabi na hindi ito makapaniwala na isang tao ang gumawa nito sa kanya, at sumagot din ang isang kasama nito na naging interesado ito sa ating bida, at dagdag na sinabi ng babaeng zombie, na ang ating bida din ang may gawa kaya namatay ang kasamahan nito na kung tawagin nila ay Thorn, at sinabihan nito ang kanyang mga kasama kung sino ang sasama sa kanya para ito'y maghiganti gayong kailangan din nila itong tapusin gayong pag lumakas ito ay magiging hadlang ito sa kanilang mga plano, at napatanong ang isa nitong kasama kaya pala hindi nakapunta si Thorn dahil sa napatay na pala ito ng ating bida, at akala din ng isa na naglalakbay lang ito sa labas ng syudad,
At dagdag na sinabi ng isang kasamahan nito na hindi nila kailangan ipagwalang bahala ito gayong dahil sa ating bida ay may nasawi silang kasamahan at ang isa ang napuruhan ng husto kaya kailangan nila itong pagplanuhan, at pinatahimik ito ng kanilang pinuno at sinabi na huwag nilang kalimutan ang kanilang tungkulin, at habang ito'y nakaupo ay lumabas sa likuran nito ang isang imahe, at ito'y si Anya, at sinabi nito na ito ang kanilang layunin, dahil sa ito ang susi, para alisin ang selyo ng kanilang hari. At tinapos na nila ang kanilang pag-uusap, at inutusan niya ang mga ito na hanapin si Anya, at sinabi ng isang hangal na may sungay na tutulungan niya ito, kaya huwag itong mag-alala, at sabay hirit din na sabi ng isa nitong kasama na naging interesado din siya sa kung sino ang ating bida, at doon nagtatapos ang kanilang pag-uusap. Sa kabilang banda naman kung saan nakauwi na rin ang ating bida at si Zinyu sa gusali kung saan sila Siake at Anya ay nagtungo na sila sa mataas na palapag para makapagpahinga na sa ginawa nilang kwarto, at nahilo si Zinyu sa kadahilanang, ang daming pangyayari ang naganap kaya hindi pa nanambalik ang kanyang lakas, at inilalayan ito ng ating bida at sa pagkahawak ng ating bida ay sinabi niya rito na wag itong mag-alala gayong sa hinaharap ay paprotektahan niya ito ng maayos. At sa pagdating ng ating bida at ni Zinyu sa kwarto ay kumakatok ang ating bida sa pinto, ngunit hindi ito napansin ni Siake at halatang ito'y inaantok pa. At sa pagsasalita ng ating bida ay tinawag nito si Siake at sinabi bakit ang tagal niyang pagbuksan ito, at dali-daling binuksan ni Siake ang pinto. Sa pagbukas ni Siake sa pinto ay nakita niya dito si Zinyu, at napatanong si Zinyu kung sino ito. At nagsalita na ang ating bida at sinabi nito na siya na ang magpapakilala sa mga ito, at sinabi ng ating bida na siya si Siake na kasamahan ng ating bida, at sabay sinabi ni Zinyu na kamusta ito, at sagot na sinabi ni Siake na buti at nakita na ito ng ating bida, at inutusan ng ating bida si Siake na ipagluto si Zinyu sa kadahilanang ito'y nanghihina at kailangan pa nitong magpahinga, at sagot na sinabi ni Siake na naiintindihan niya ngunit pumasok muna ito. At sagot na sinabi ng ating bida na hindi siya papasok gayong hindi na sila kasya sa tulugan, kaya magpapahinga na lang ito sa labas, at sasabihin niya na lang ang mga detalye pagkagising nito kinabukasan, at sang-ayon na sagot ni Siake sa ating bida, at hirit na sinabi ni Zinyu sa ating bida na magkikita sila mamaya, at sagot na sinabi ng ating bida na magpahinga ito dahil babantayan niya ito sa labas. At maya-maya pa ay pumasok ang ating bida sa system sa pagpasok ng ating bida ay balak nitong itanong sa Evolution Tree ang tungkol sa Skynet, dahil bakit niya sinabing kailangan nilang umalis, at lumabas na ang Evolution Tree, sa paglabas nito ay sinabi nito na dahil sa may nararamdaman siyang nakakasindak na aura at may pamilyar siyang nararamdaman dito, at dagdag na tinanong ng ating bida kung isa rin ba itong binuhay sa nakaraan na katulad ng ating bida. At sagot na sinabi ng Evolution Tree na hindi pa niya matukoy ang totoong dahilan pero ang organisasyon ng Skynet ay may espesyal na presensya, at hirit na sinabi ng Evolution Tree na kailangan nilang umangat ng antas sa kadahilanang gusto din nitong manumbalik ang kanyang memorya, at dahil sa wala pa silang kalaban-laban sa pinuno ng Skynet, at napatanong ang ating bida kung malayo ba ang kanilang agwat, at sabay sumang-ayon ito. At dagdag na sinabi ng ating bida na nasa kritikal ang kanyang kaibigan at gusto nitong malaman kung saan siya makakakita ng isang plant zombies para ito ay mapagaling niya, at tinanong ito ng ating bida kung may nararamdaman ba itong plant zombies na malapit, at sagot na sinabi ng Evolution Tree na meron ngunit ito ay mahina, at itinuro ng Evolution Tree na meron siyang nararamdaman sa bandang kanlurang bahagi, at meron itong malaking enerhiya, at hindi lang nito kayang iligtas ang kanyang kaibigan dahil sa kaya din nito palakasin sila. At habang nakahiga si Siake at si Zinyu ay napatanong si Zinyu kung natutulog na ba si Siake na kanyang katabi, at sagot na sinabi ni Siake na hindi pa, at tinanong ito ni Zinyu kung paano sila nagkakilala ng ating bida gayong gusto nitong malaman kung ano ang mga pinagdaanan ng ating bida habang wala ito sa kanyang tabi, at sagot na sinabi ni Siake na nakilala niya ito ng matagal. At ikwenento ni Siake noong una niya itong nakita, noong hinahabol ito ng isang halimaw na daga, at akala ni Siake na mamamatay ito at kakainin ng halimaw na daga, at hindi lang nito tinalo ang mga daga, dahil iniligtas din ito ang kanyang mga kasama, at akala nito na isang kalaban si Siake, sa kadahilanang nakatulog ito ng 4 na araw, at noong paggising nito ay nagwawala ito sa kadahilanang gusto nitong hanapin si Zinyu, at napaamo din nito ang isang halimaw, at naging alaga niya ito, at ito ay si Jinbao, at nagtaka sila sa kanilang nalaman na ito'y kanyang alaga, at inihatid sila ni Jinbao sa shelter,
At hindi katagalan ay nagtungo ulit ito sa shelter para kumalap ng mga impormasyon tungkol kay Zinyu, at sa oras na lumusab ang mga zombie sa shelter ay nagawa nitong iligtas ng ating bida ng mag-isa, at pinagpatuloy nito ang paghahanap kay Zinyu, at noong nalaman ulit nito na nasa panganib ang shelter ay pumunta ito para iligtas ang shelter, at tinagurian nila itong bayani, at sinabi ni Zinyu na naging bayani pala ang kanyang kapatid, at binanggit ni Siyake ang pangalan ni Zinyu gayong nag-aalala ito, at nagpasalamat si Zinyu kay Siyake dahil sa pagkwento nito sa mga nangyari, at sinabi ni Zinyu na kailangan niyang lumakas para hindi siya maging pabigat ulit sa kanyang kapatid, at sagot na sinabi ni Siyake na kailangan nilang magpalakas ng magkasama at dagdag na sinabi ni Zinyu na kilalang kilala nito ang kanyang kapatid, maaari bang may gusto si Siyake dito? At sabay sinabi ni Siyake na wag itong mag-isip masyado at matulog na lang ito, at makalipas ang ilang oras ay sumikat na ang araw at may inabot ang ating bida na pagkain nila at damit ni Zinyu, at sinabi nito na lumabas sila pagkatapos nila at mag-iintay ito sa labas, at sang-ayon naman si Siyake sa sinabi nito, at nag-antay ang ating bida sa mga ito, sa labas ng pinto, at sa isip-isip nito na kailangan niyang pumunta sa bar kung saan silong at pupuntahan niya ang tinutukoy na lugar ng Evolution Tree, at kailangan din itong tulungan si Zinyu na ito'y lumakas, sa kadahilan ng lumipas na ang mga araw na ang mga zombies ay nag-evolve na, at bumukas na ang pinto. Sa pagbukas ng pinto ay lumabas si Zinyu at sinabi nito na pasensya kung natagalan siya sa pag-aantay sa kanila, at ang ibinigay nitong damit ay kasya sa kanya, at nagpasalamat ito, at hirit na sinabi ni Siyake na may kakayahan din pala ang ating bida na pumili ng magandang damit at dagdag na sinabi ni Siyake, na kahit ano pa ang suotin ni Zinyu ay maganda pa rin ito, at nahiya si Zinyu sa sinabi ni Siyake, at dagdag na sinabi ng ating bida na buti at ito'y nagkasya kay Zinyu, at sabay tinanong nito kung handa na ba ang lahat, at tinanong nito kung asan si Anya, at sinabi din nito kay Zinyu kung nagkakilala na ba silang lahat, at sagot na sinabi ni Anya na naging mabuti silang kaibigan at ganun din si Xiao Bugu na alaga nito, at hirit na sinabi ni Zinyu na pala kaibigan din si Anya, kaya madali lang sila na naging malapit nito. At sabay kinuha ng ating bida ang kanyang kwentes at ibinigay kay Zinyu at sinabi nito na magandang pagbabalik. At sagot na sinabi ni Zinyu na nakabalik na nga siya. At dito na nagtatapos ang ating mga kabanata Lodi, abangan ulit ang susunod na kabanata. Pa-like and subscribe mga Lods, more thanks!